Sa patuloy na airstrike ng Israel at Amerika, abay winasak ng Israeli Air Force ang nasa 30 headquarters ng militar at pulisya ng Iran sa loob lamang ng 40 minuto, habang ipinakita naman ng Amerika ang kanilang pagwasak sa mga aircraft, mga drone at mga mobile launcher ng Iran, pati na rin ang pagbomba nito sa mga nuclear facilities ng Iran. Nasaksihan ng China ang lakas ng Amerika sa makabagong labanan, kaya naman inanunsyo ng China kahapon ang pagtaas ng budget nito sa militar upang paghandaan ang Amerika sa posibleng pakikialam nito kapag nagsimula na ang China na kunin ang Taiwan at ang ating West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutog at makinig na mabuti. Sa patuloy na opensiba ng Israel at Amerika laban sa Iran matapos ang mga paglunsad ng Tomahawk Cross missiles ng mga destroyer ng Amerika na USS Prowance, USS Pinckney, USS Thomas Hudner at USS Frank Petersen, abay sunod namang naglunsad ng mga Tomahawk Cross missiles ang isa pang destroyer nito na USS Bainbridge na isa ring Air Labor class guided missile destroyer. Base sa report ay sapul ang mga target nito na Iranian Army sa bulubunduking bahagi ng Bani sa Iran kung saan naroroon ang proxy ng Amerika na Kurdish separatist group na kamakailan lamang ay nagpahayag na sasali ito sa Amerika kapag nag-deploy na ng ground forces ang Amerika. At kinagabihan, abay tila hindi pa nakontento ang USS Bainbridge at muli na naman itong naglunsad ng mga salbo ng Tomahawk Cross missiles. Kitang kumikislap na naman ang mga kabundukan sa western part ng Tehran at base sa report ay target umano nito ang Istiglal Industrial Zone. At matapos ang mga missile strike na yan ng Amerika, ang mga fighter jets naman ito kasama ang Israeli Air Force ay naglunsad din ng mga airstrike sa mga pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Iran, kabilang ang uranium enrichment facility sa Bukhan, Iran. Missile base ng Iran sa Kermanshah at military base ng IRGC sa Sananda. Habang sumasabog at nagkikislapan ang lugar dahil sa mga airstrike ay masaya naman ang mga Persian habang pinapanood ito. Muli namang nanawagan si Trump sa mga militar ng Iran na sumuko na upang makaligtas umano sa kamatayan, lalo pat nasa Jordan na ngayon ang mga 18 Warthog ng Amerika na naghihintay lamang ng go signal para humagupit sa Iran. At ito ang inaabangan ko na umatake mga kabayan dahil sa taglay nitong And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us. Ayon sa IDF, mula nang magsimula ang kanilang Operation Roaring Lion ay umabot na sa 550 times ang kanilang air refueling sa kanilang air tanker at US air tanker. Habang kahapon naman, muling naglabas ng footage ang US Central Command na nagpapakita ng kanilang patuloy na operasyon kung saan makikita ang massive strike ng pinagsanib na puwersang panghimpapawid. Umusok na naman ang bulubunduking bahagi ng Sananda sa Iran at ayon sa report ay isa umanong military base ang target. Sunod namang tinarget ay ang mga nuclear plant ng Iran kabilang ang Bushehr, Kermanshah, Isfahan at Natanz.
Sa inilabas na satellite image ay makikita ang mga pinsala ng mga pasilidad sa Kermanshah, ganun din sa Natanz nuclear facilities na dati nang sinira ng Amerika ngunit muli itong binuhay ng rehimeng Khamenei. Habang ipinakita rin ng Amerika ang pagsira nila sa mga assets ng Iranian Air Force Base, kabilang ang mga aircraft at mga one-way attack drone, habang ipinakita rin ng Amerika ang pagsira sa isang drone carrier ng Iran. Sa update naman ng US Central Command ay inihayag nito na nasa 30 warship na ng Iran ang winasak, kabilang dito ang Iris Makhan kung saan nagpaparada ang mga Iranian Navy sa deck ng barko dahil sa pagkatodas ng kanilang amo ni si Khamenei. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the president say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. And in just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship, roughly the size of a World War II aircraft carrier. And as we speak, it's on fire. Ngunit kagabi, abay hindi pa rin nagpatinag ang Iran at naglunsad na naman ito ng mga ballistic missiles, kabilang ang heavy ballistic missiles nito na Khorramshahr-4, isang heavy ballistic missiles. Kita sa himpapawid na nagliliwanag ang mga cluster munitions ng Iran na naging dahilan upang tamaan ito ang Israel, at kinumpirma mismo yan ng Israel na sinasabing napakadelikado ang paggamit ng cluster warhead, lalo pat hindi nakokontrol ng Iran ang mga missiles nito kung saan tatama. Sa madaling salita, sibilyan ang kawawa. You can see here part of the fuel cell from an Iranian ballistic missile. This was recovered on the outskirts of Tel Aviv during this war. And we know that the Israelis are responding to these scenes and finding oftentimes large fragments or pieces of fuel cells after these interceptions take place overhead. They're also showing us what they say here is part of the cluster munition that the Iranians have attached on the top of some of these ballistic missiles that can be incredibly dangerous for the population below. At sa isa pang inilabas na satellite image ay makikita naman ang mga magkakatabing gusali na halos lahat ay sira, at ayon sa report ng Israel ay yan umano ay ang mga military at police headquarters ng Iran, at ang matindi pa dito ay 30 headquarters ang winasak ng Israel at Amerika sa loob lamang ng 40 minuto. Grabe mga kabayan! Mula nang sakupin ng rehimeng Khamenei ang Iran sa loob ng 47 years ay maraming pangulo ng Amerika ang umupo, pero wala sa kanilang nagtangkang bawiin ng bansa. Pero ngayong si Trump na ang pangulo ng Amerika ay muli nitong babawiin ang Iran mula sa Islam upang ibalik sa Persian sa pamamagitan ng lakas militar. Peace through strength. If you want peace, prepare for war. At ngayong nasaksihan na ng China ang lakas ng Amerika sa makabagong labanan, abay inihayag ng China kahapon ang 7% pagtaas ng budget nito sa depensa para sa 2026. Patuloy nitong pinapataas ang paggastos upang paghandaan ng Amerika at ipatupad ang mga pag-aangkin nito sa Taiwan at sa ating West Philippine Sea. Plano ng China na gumastos ng $276.8 billion sa depensa, ayon sa isang ulat na inilathala sa pagbubukas ng taunang pulong ng parlamento na 2 sessions. Sinabi ni Li Qiang sa mga delegado na layunin ng China na palakasin ang militar at isagawa ang mga pangunahing proyekto na may kaugnayan sa depensa. Sinabi ng mga opisyal ng China na popondohan ng budget ang mga pagtaas ng sweldo ng kanilang militar, pagsasanay, mga maniobra sa paligid ng Taiwan, mga kakayahan sa cyber warfare at paggawa ng mga advanced na kagamitang pangdigma, ayon sa ulat. Ayan na mga kabayan, pinaghahandaan na ng China ang Amerika. Samantala, tila nabuburing pa rin ang leader ng North Korea dahil matapos itong mag-relax sa taas ng bundok, abay bumaba ito sa karagatan at naisipan na naman ito na maglunsad ng mga missiles mula sa bago nitong barkong pandigma.